Samahan niyo naman po ako ngayong umaga na kilalanin ang isang civil society organization na gumagawa ng mga hakbang na nakatuon sa pagtugon sa mga isyung panlipunan. Kasama po natin live si Dr. John Chong, ang founder at presidente ng Task Force Kasanag. Sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, good morning sir, no? Lalo-lalo na sa ating mga taga-subaybay dito sa PTV4, no? At good morning din at gusto ko rin ipakilala yung aking mga kasama, sina Lovely, sina ni Brad Buddy and Ganso, no? Yung aking mga coordinators dito sa Luzon, sir. Okay, para po maipakilala natin itong civil organization ninyo, no? Sir, maaari ba bang ikwento yung tungkol sa organization ninyo? Ano po ba yung Task Force Kasanag International at sino-sino po yung bumubuo dito? Well, in fact, this is organization since 2009, no? Doon binuo sa Bacolod, and then itong aming advocacy is more on good governance, sir, no? At marami na rin kaming chapters na binuo dahil ito'y naniwala kami na ang isang civil society organization ay malaking tulong, no, sa ating government, especially in campaigning against the communism society, and we are also instrument of peace and progress in our country, sir. Pero ano po yung pinakapangunahing advocacy o yung layunin, no, purpose ng inyong organization? At ano yung mga issue na tinututukan nyo bukod sa mga nabanggit nyo kanina, sir? Well, in fact, no, una-una yung tinututukan natin yung awareness ng ating mga kababayan, no, regarding sa tinatawag na what is the result, especially sa ngayon na maraming tinatawag nating mga corruption na nangyari sa ating bayan. So, ang civil society organizations is independent, no? Non-political, non-partisan, na pwede siyang mag-complaint ng nakita niya or malaman niya na nangyari sa ating mga government agencies. Well, ano po yung mga apat o meron ba kayong mga priority issues yung pinaka-tinututukan nyo, sir? Well, in fact, itong aming tinutukan, no, sa 4 minutes, no, crimes, drugs, terrorism, and criminality. Mas matindi ang aming observation regarding sa corruption na nangyari sa ating bayan, sir. Kasi we believe our organization na the cause of poverty is corruption. Well, nandyan ang gobyerno, nandyan ang PNP, nandyan ang Armed Forces of the Philippines para labanan itong mga ganitong mga negatibong pangyayari sa ating bansa. Pero bakit kailangan pa rin ng tulong ng mga civil society groups kagaya ninyo? Well, in fact, as observers, no, for 14 years, no, napakalaki ang tinatawag nating independent organization or non-government organizations sa pagtugon, no, lalo-lalo na yung aming organization is talagang pro-government, no. So, nagiging instrumento kami, no, sa tinatawag na mga complaint or whatever complaint na ipaparating sa amin na organization as facilitator. Okay, ano po ba yung mga recent projects ng inyong grupo? Nagkanda kami ng mga orientations, no, sa mga seminars para awareness sa mga mga kababayan natin, no, para ipaalam sa kanila rin yung kanilang mga rights, no. We are also partnering with the Commission on Human Rights, no, the PNP and other government agencies, no, na pwede naming suportaran sa mga kampanya nila. Okay, well, noong pa man meron ng nagaganap na corruption and we don't know kung talagang matitigil ang korupsyon sa bansa natin, although na-minimize na in recent administration, ano? So, paano nyo tinitignan na talagang mababawasan ito through awareness sa ating mga kababayan? Well, ako naniniwala, sir, no, na siyempre pag sinabing corruption, no, malalaking mga tao ang involved at siguro ma-impluwensya. At kung sabi ko nga sa sarili ko, kung hindi man natin sila kayang ipakulong, kung hindi man natin sila kayang mabawasan at mapahinto, at least mayroong organization na lumalaban. Okay, well, according to you, ikaw din ay isang federalist. Remember si dating Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte, isinulong din yung federalismo, no, para maiwasan yung mga uri ng korupsyon o ma-minimize man lamang. Ito pa'y pinagpapatuloy mo pa rin? Yes, sir, until now, because we believe, no, that federalism is only way how to minimize, no, the corruption in our country, no, as we believe. Well, ano na po yung mga susunod na dapat abangan sa inyong civil society group? In fact, napakarami, sir, no, napakaraming mga futures na plans, no,
at ginagawa ng aming mga chapter, especially in terms of peace and progress, no? Kami tumutulong din sa mga tinatawag nating yung mga rebel, no, na gustong bumalik sa mainstream of society. We are also facilitating, no, nag-facilitating kami ng mga gustong bumalik, no, sa mainstream of society, joining the armed forces of the Philippines. Alright, sinabi mo 2009 nung sinimulan itong Yes, grupo sir. ninyo, no? So ngayon, gano'n na ba kalawak? Meron na ba sa Mindanao, Visayas at sa Luzon? At ilan na yung mga miyembro kagaya nila mama at nila sir? Well, in fact, meron na kaming 227 chapters, no, nationwide. Then may mga chapters na rin kami sa ibang bansa like United States of America, Japan, and Australia, no? This coming siguro meron na rin sa Middle East. Oh, international na pala, no? Pero as members, kagaya nila Ma'am Vargas, Sir Dioso, at saka Sir Ganson, ano po yung mga role nila sa inyong civil association? Super sila yung mga coordinators namin, sir, no? Yung mag-deliver ng mga informations, no, sa mga chapters namin, no, na binubuo. Okay, so information dissemination to, minsan nagsa-seminar kayo. So sila yung mga bumubuo sa mga community, nag-gather ng mga tao. Yes, sir. Exactly. Well, how about yung iba pang mga proyekto, sir? Baka may hindi ka pa nabanggit. Well, in fact, no, meron din kaming mga projects, especially yung tinatawag nating mga charitable services, no, sa mga part ng Visayas, no, meron medical missions, no, meron ding mga tinatawag feeding programs and other charitable services na ginagawa ng aming mga chapters. Alright. So sa mga kababayan natin na mga na-interesado na makibahagi sa inyong advokasya, meron ba kayong mga social media website or contact information na pwede silang mag-inquire? Yes, sir, no, meron tayong office, no, meron tayong opisina diyan mismo sa loob ng Malacanang, no, sa in front of BM East, no, meron tayong office din dito sa Parañaque at meron din dito sa Quezon City, no. So, meron tayong Facebook, no, yung Task Force Kasanag International Organizations. At meron din tayong email, no, ikasanag@yahoo.com, no, sa willing mag-complain or sa willing mag-join, no, open yung ating numbers, no, 0949-431-4642, and then pwede sila mag-email, no, sa ating ikasanag@yahoo.com. Alright. Alam mo, importante sa ating mga kababayan na maganda rin talaga na may mga ganitong klase ng organization na tumutulong din sa gobyerno para sa kanilang sariling pamamaraan para maresolba yung mga issue sa ating lipunan at para umunlad na rin yung ating bayan. Maraming salamat po sa pagbisita sa amin ngayong umaga. Muli nakasama po natin si Dr. John Chiong, ang founder at presidente ng Task Force Kasanag. Maraming salamat, sir. Thank you very much, sir, and salamat sa PTV po.